Hello guys! Good morning! Time check! 8:28 po ng umaga. Nakaligo na tayo. Magpunta po kami mamaya Kalanog Biyanan. Kay today po yung birthday niya. Happy birthday, Mama! Oh, ito yung gift mo kay Oma. Look guys, ito po yung ano ni Mila. Gift kay Biyanan. Siya po yung nagano nito, kulay. Tapos kantaan mo may si Oma. Ang uti din niya ngayon. Tingnan niyo naman. Tignan niyo yan. Very football po yung ano niya, suot ngayon. Kagabi pagod yan niya yan ni-request. Sabi niya, Mama, bukas yung suotin ko, yung orange ko na pang football ha. Kasi po today, may laro din ng Netherlands. Nag-start na kasi yung yung FIFA. So buong Europe po ngayon, talagang tutok na naman sa football. Ngayon si Mila kay Ferry, din siya, football na fan. Naka-OTD. Ganyan yung suot niya kay mamayang gabi nga, Netherlands versus Japan. Alas 10 nga lang ng gabi. Hindi na yan sila makapanood kay gabi na. Warm water sa umaga, guys. Magmainit po tayo ng tubig. Kami medyo lang warm. Ng konti. Maligam-gam ba? Alam nyo naman ito yung natin, routine sa umaga. Nakapag-push up na rin ako ng 10. Kaisa din po yan sa lagi kong ginagawa before ako magbaba. Magdercho ako niyan kay Mila sa kwarto niya po pagising na ako. Push up kami yung dalawa. Mila? Ilan yung na-push up mo kanina? Ay, hindi ka ata na-push up eh. Nagdiretso ka sa kwarto, no? So, mamaya nga po, doon na matutulog yung mga bata, guys. Kinakalmahan ko na lang yung sarili ko. Ayaw ko din na makita nila ako na medyo, mga sinasabi ko po sa inyo. Kaya para hindi din sila masyadong maggaya-gaya. Kawawa din. Kaya kailangan ko maging matatag. Pero for sure, dito lang good yan. Ngayon lang siguro to na yung parang nalulungkot ako kay hindi ko pa nakikita yung pamilya ko. Pero pag nakita ko na, for sure, baka magsabi pa kay Marcel, mag-extend ako dito. Hindi tayo mag-extend, guys. Basta mga ilang linggo po tayo dito sa Pilipinas. Tapos, ilang araw sa Maynila. And then, weeks na po sa Samar. Kaya doon po talaga ako stay. May mga kikitaan din kasi kung kaibigan dyan sa Maynila. Tapos yung mga kapatid ko nandyan din. So, kailangan ko talaga mag-stay ng days. Kinakabahan nga po guys. Kaya yung flight ko po sa sa susunod na linggo. Papuntang Samar. Yung Philippine Airlines, yung PAL. Chinage po yung oras. I mean, hindi man niya chinage totally. Ang baga, inadjust nila yung time ko from 5 a.m. mag-depart sa Manila, Terminal 2, papuntang Cebu. Tapos from Cebu, magdating sa Cebu is 6:25. Ang nangyari nga po is, yung original time ng depart from Cebu to Katarman is, from 7:20 dapat. Ang ginawa ng Cebu, few days ago, nag-email sila na mag-less ng 20 minutes. So, yung gap ko po is medyo tight na. Yung oras, 35 minutes na lang, guys. Instead na, ilang minutes ba dapat? 55 minutes dapat. Almost an hour na na pag-connect ko nga sa flight from Cebu to Katarman. Kaya nitong mga nakarang gabi, hindi na ako nakatulog. Kinausap ko na si ChatGPT. Sabi ko, okay lang ba to or kaya ba to na may connecting flight ako? 35 minutes na lang yung yung time ko para makapunta sa na yon na flight papuntang Samar. Sabi naman ni ChatGPT, kung one-time ticket daw yan, magagagawa ang airlines ng paraan para mahabol ko din. In-adjust nila kasi aware sila na kayang habulin yung na yon, gap na yun or yung time na yun. Pero para sa akin kasi alam nyo naman, very time conscious po talaga ako. Alam mo, parang lalakarin ko pa lang, binibilang ko na sa isip ko, ilang minutes ako maglakad. Kaya yung para bukas din po sa flight ko, medyo na pa ako kay Marcel dyan, kaya gusto niya kasi 5:30 mag-alis. Ako naman gusto ko sana 5 a.m. Kaya naisip ko, sige, 2 hours from Leeuwarden to Amsterdam. Walang traffic pa yun ha. What if kung may mga ginagawang kalye, sabi niya wala man. Sabi ko, rush hour yun, kaya papasok yung mga tao sa trabaho. Sabi niya, hindi yan. Bukas na lang, God. Pag ako talaga nalit, talagang magwawar, talaga kami dalawa sa sasakyan. Yan ko yung iniisip ko. Naka-ready na yung mga sasabihin ko. Si Marcel kasi, ayaw niya nang masyado ding mag-antay ako dun sa airport. Ang sabi ko naman sa kanya, ako naman yung mag-aantay dun. Tsaka dapat 3 hours, then dun na dapat ako kay international flight man yung natin tomorrow, yung flight. Pero kay lumalaban din siya, oy. Sabi niya, 5:30 tayo mag-alis. Sabi ko, wala tayong magawa. Kaya ka man ang driver, no?
Pero bukas na lang good, ayaw ko na naman magtakbo-takbo ako. At pag magtakbo-takbo ako, ang gagawin ko good sa kanya, i-block ko siya diretso. Yung good ang iniisip ko guys. Kayo nga sinasabi ko sa inyo, yung oras po is kinakalkula ko na kaagad yan. Kaya sabihin pa nga natin, magdating ako sa Amsterdam. Alas 7. Sabi, sa isip ko, maglakad pa ako ng mga ilang minutes, magpila pa sa counter para ma-check-in po yung bagahe. And then from counter, na-check-in na yung bagahe, magpunta pa sa sa security area, yung mag-check na po ng mga hand luggage, tsaka yung sarili mo, i-check din yan, makalabas ka, para makapunta sa boarding area. So, nakakalkula na yan sa isip ko. Kaya pag iniisip ko po yung parang, baka mamaya, magdating kami sa Amsterdam, late na naman. Tsaka na-trauma din po ako nung 2 years ago nga na grabe yung nangyari yung takbo ko ng takbo para makahabol sa flight ko na yun. O, diba? Napunta na kay Marcel yung natin galit sa oras po na pag-change ng PAL. Balik po tayo sa PAL. Ang inisip ko din kasi guys, halimbawa, diba? Ma-late or ma-delay yung flight from Manila to Cebu. So, malilate din yun mag-arrive doon. 35 minutes lang yung yung time. Mag-arrive sa Cebu, sabihin natin 6:25 yung original time talaga nila na magdating daw doon. Kung walang delay yun ha. Inisip ko, sabihin natin, mag-arrive 6:25. Mag-antay ng mga 10 minutes bago makalabas. So, anong oras na yon? 45 na. Tapos yung boarding, sabihin natin, mga 6:55. So, mga 10 minutes na lang. Tapos, from Terminal 1 to Terminal 2 kaming dalawa magpunta. Kaya, good luck na lang, good. Na-stress good ako dyan sa sa flight ko pa puntang Samar. Pero kaya kinausap ko din yung yung customer service ng PAL, yung sa chat lang, parang AI ata yung mag-reply. Ang sabi din ni ni PAL, tsaka ni ChatGPT na rin, once na hindi ko mahabol yung flight na yon sa kagagawan din ng ng airlines, i-rebook nila ako. Ang problema kay ayaw ko pong ma-rebook. Kaya ang biyahe po papuntang Samar is isang beses lang sa isang araw. So ang mangyayari kung ma-rebook ako, worst case scenario ba, magstay ako ng 1 night dun sa Cebu, kaming dalawa ng kaibigan ko. So, isang araw na naman ang nawala sa bakasyon ko. So, sana talaga, on time lang ba? Kaya ayaw ko din po mawala yung araw na yun kay sa kinabukasan nun may ako kaagad may mga ganap-ganap. Ang suggest nga din ni Marcel, lang sabi niya, pagdating ko daw sa Manila, before ako magpunta sa bahay ng ate ko, is magpunta muna ako sa sa PAL Airlines or sa PAL counter. Tapos i-make sure ko na matanong sila na yung flight ko nga ganito, tapos binago or na-adjust nila yung time na dapat ma-make sure din nila na mahabol ko nga yung flight na yon. So, naisip ko din yung tama din para ma-make sure lang na na hindi po ako maiwan sa flight na yung from Cebu to Samar. Ang sabi ko nga din sa kaibigan ko, may nakita ako na yung earliest po ng nila, ng flight from Manila to Cebu is parang 2 a.m., 2:45. Sabi ko sa kaibigan ko, pag pwede natin yan ma-adjust na walang kailangang bayaran, which is imposible din na walang kailangang bayaran. Pero pag alam mo, like 2K, yan, siguro ipa-adjust ko na lang para ma-make sure ko lang po na makahabol ako sa flight ko na yun. Maka-butterfly yung mga ganyan guys, no? Yung alam mo na, na-book mo na, tapos nakaplano na. And then ilang araw mag-email-email na ganito, ma-adjust ang time. Maka-bad trip good. Yung mga last minute na changes. Kaya very stressful din yung papuntang Samar ba. Pero yung pabalik ko po sa Maynila, alam mo, natapos na yung bakasyon ko sa Samar, mag-bus na po ako. Kaya bukod sa mas mura, makasama ko din yung isa kong kapatid na gumagoy din po sa Samar. Yun nga lang, katagal din ang biyahe pag mag-bus. Kaya magsakay pa sa boat. Pero okay lang, matagal-tagal ko na rin yung hindi nagawa ba. Tsaka makita nyo rin kung paano magbiyahe from Samar to Manila guys. Kaya i-vlog ko din po yan. Para may makita din kayo experience natin sa biyahe. Kaya imagine niyo yun yung pabalik na na ticket pag mag-plane po ulit ako ha. Kaya chinek ko po. Ang kailangan kong bayaran mga almost 10K. Pabalik na yun guys ha. Yung binayaran ko po is 6,000. Yung kaibigan ko ang Pinay, taga siya Bicol. Sabi niya, bakit ganyan kamahal sa inyo? Sabi niya sa amin, from Manila to Bicol, lang daw yung bayaran niya minsan, mga 2K. Sabi ko, hindi ko nga maintindihan sa airport na yan eh. Marami na nga nagpo-post dyan kung bakit ganyan kamahal. Tapos wala na silang direct flight ngayon. Grabe, bakit kamahal masyado? As in, hindi siya makatarungan din. Kailangan na talagang magkaroon ng kakompetensya ng PAL na yan sa namin, sa airport, doon sa Samar. Kasi wala siyang kakompetensya eh.
Yung pal lang po talagang lumilipad. Tsaka once lang siya magbiyahe sa isang araw. Kaya ganoon din siguro kamahal. So pagpunta tapos pagbalik may mga sakay po iyan. Kaya sana yung AirAsia, Cebu Pacific, kahit yung Cebu Pacific laging delayed. Okay lang yan, basta may kakompetensya lang si Pal. Baka medyo mag-adjust din yung ano na yan, yung yung pamasahe. Kahirap din, uy. Kahit alam nyo, nasa abroad ako, o nasa abroad yung mga tao, mahal pa rin talaga yung ganyang pamasahe. Kapag manginasal ka na gunyan. Pero kaya nagmahal din kasi ngayon yung mga yung mga bilihin, gasolina, sa mga nangyayari din po ngayon sa mundo. Maka bad trip. Kasi nagmamahal yung mga bilihin, pero hindi naman tumataas yung sahod. So, mas nahihirapan po yung mga tao. Lalong-lalo na sa atin dyan, wag na lang tayo magsalita kahit. Mahirap nang mag-judge ng mga politicians or officials na namamahala po sa Pilipinas. Baka sabihin, tumira ka dito, wag kang mag-ano-ano yan. Mila, breakfast na ka ora? Coffee tayo, guys. Opo. Yeah. Mag-ano ka? Kuya, pakuha ng tinapay, please. Thank you. Yung may tingnan yung tinapay ko ngayon, guys. Wala lang palaman. Tinapay lang. Maglaro na naman po kami sa aming morning routine. Pagkatapos mag-breakfast, laro na naman kami ng Coco Taki. Guys, yung sangipin pala ni Matthew, baka pagbalik ko dito, tanggal na yung dalawa. Pakita mo sa kanila, kuya. Yan, isa. Tapos yung baba, dalawa. Baka pagdating ni mama sa Pilipinas, kuya, tanggal na yan. No hair, no teeth. No hair, no teeth. Maar ik even lang als het punzo met haar. Dan zie je... Baka pagbalik ko rin, wala ka nang ngipin. Nee, dan heeft je hier één tand. Oh, dat is ook grappig. Mag ik beginnen? Ja, is net de hek. Ik moet beginnen. En dan met gymnastiek. Matthew, laat je haren zakken. Oh my goodness. Oh, kapogi ng bata na yan. Kahaba ng pilik mata, oh. Oeh. Kuha lang kayo dyan. Kailangan makapag-vlog tayo dito sa bahay. Kahit para mamaya kalabyanan, baka hindi na ako masyadong mag-vlog doon. Andun din kasi mamaya yung pamilya ni Marcel sa bahay ni Labinan. Bali, ilang tao ba mamaya? I think 13 people later there. 13 katao nga daw sabi Eerst in de Marja. Laatste kaart. Malapit nang manalo si Matthew, guys. Da 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 da. Ka-felicity! Heb je dat 2 ezels? Heb je dat 2? Ang talbo palaway mo. Mama, ik had zo'n 2 Patingin ang kuko mo. Patingin ang kuko. Agoy, mag-cut ka. No! Anong no? Cut muna kita. No ka dyan. Oh my god, spelen! Nee, mag-cut ka ng na ako. Ik heb geen vingers meer. Kailangan magunti ko yung kuko niya kay... Zijn we afgesproken? Hindi yan masyado makasikaso ni Marcel. Mabilis maghaba ng kuko ng mga bata, guys, no? Halos ko to sila gupitan? Mga 1.5 week. Kailangan magupit yung nila kuko. Matthew, hindi ako nakikipagbiraw, okay? Yeah, mo na yung card mo. Kailangan magupitan ngayon, okay? Wala na akong time mamaya. Oh my god. Oh my god ka dyan. Ikaw din, Mila, ha? Chine-check din kasi sa school nila yung nila kuko. Lalong-lalo na sa ni Matthew, Jodo lesson. Pag mahaba na po yung mga kuko ng mga bata, nagsasabi yung nila doon, yung teacher na kailangan magupit ang kuko kay pag na sila, mag-fight. Minsan may nakakamot, mag-iyak yung ibang bata. Tapos pag sa school din, guys, alam nyo, chine-check din po yung nila, ulo. Kung may mga kuto, nitong mga nakaraang buwan nga, chinek pa lang yung nila. Ulo kung may mga kuto. Kaya pag meron, kailangan yun agad, Papa. magamot. Oh ja, met je. Ja, maar Mina, ik heb een nagels aan Ito geknipt. na. Ako dati nung elementary, may kaklase ako. Grabe ang guys, buhok. Maglabas ko ng kuto, makita niyo mga lisa. Lalo na pag tinali, grabe, maglakad-lakad yung mga kuto. Dito hindi po yan pwede na magpasok ang bata na ganyan. Kaya kailangan dapat yung hygiene.
Kaya ang ano nila is maghawaan sila sa ano, sa kuto na yan. Ako dati may kuto naman pero hindi ganun yung ano yung maglabas na sa kabila ko yata. Oh my god. Yung maglabas na yung lisa tapos maglakad-lakad makita na. Magpunta na tayo Kalabinan guys. Time check 9:53. Kadami ko dinanda ni Binan guys. Basahin ko yung mga hinanda niya po kay. Yun nga magpunta mo yung pamilya. Nag-message siya kagabi sa GC namin. Sabi pa niya oh. Pagod daw siya kay mga ginawa niya. Mga Indonesian food. Is this Indonesian food? Yeah. Okay. Hindi ko na nga lang sabihin sa inyo kay kadami guys. Tingnan nyo. Yan po yung mga niluto niya. Pagod nga daw siya eh. Kawawa naman ang aking binan. Kaya siya lang din po ang nag-prepare. Si binang lalaki, hindi man yan siya marunong. Tsaka hindi yan siya magtulong. Mag-upo lang yan. Parang itong isa lang din kapag birthday ng mga bata. I mean, magtulong man to siya maglobo-lobo. Pero sa mga luto-luto, wala good oy. Sariling sikap. Speaking of birthdays guys, ngayong taon si Matthew mag-8 na po. Ang ibig sabihin, hindi na ako mag-ano niyan, mag-prepare ng mga balloons ba sa ano bahay. Kaya ang ano ko lang po dyan, isang sahod ko sa kanya, yung promise ko sa kanya na maghanda lang ako tsaka mag-decorate from 1 to 7 lang. So sa ano November, pag 8 niya po is kami-kami na lang po yung mag-celebrate. Si Mila, ano ko pa to siya? Mag-prepare pa ko sa kanya ng ano, pa-decorations, tapos mag-invite ng mga kaibigan, mga ano bata. Kasi nga magsi-6 pa lang po ang Milang. Mabilis ng panahon guys. May ano na ako, mag 8 years old, may magsi 6 years old na. Nung nanganak ako dito kay Matthew, parang ano ako noon eh, 27 ata. Tapos kay Mila, 29. Ano na tayo ngayon? Magte-34 this year. Hindi pa ako sigurado dyan guys kung 33 or 34. 29 forever. Ganda talaga ng hair natin guys. Hindi normal. I love it. Sana magtuloy-tuloy ito pag-uwi sa Pilipinas. Kaya ginagamit ko din po pagligo, hindi warm water. Kaya natatakot ako baka mamaya magkulot-kulot siya ng konti. Kaya syempre mainit ang tubig. So pag naliligo po ako ngayon, 2 days na, malamig lang po. Kaya para hindi siya masyadong magkulot-kulot. Kaya siguro ganito yung hibla ng buko ba. Maganda. Kaya hindi matanggal din kaagad yung gamot na nilagay ko. Nandito na po kami Kalabianan. Tulad na ginagawa ko pag nandito kami guys. Update po ulit sa kanyang garden. Kadami pa pong mga dito. Pabulaklak na naman. Ito kagandang kulay. Red. Mag-tour po tayo sa kanyang garden. Kaya hindi ako mag-vlog mamaya pag nandito na yung pamilya. So dito na lang po muna natin gamitin yung oras. Ayan guys. Alaka, natumba siya ng konti nung mga nakarang araw siguro to kaya naghangin-hangin. Ngayong umaga nga medyo mahangin din eh. Pero kay kita nyo naman yung mga halaman niya guys. Diba? Kadami. Punong-puno. Alam nyo pag may dumadaan po dito sa nila Binan sa labas. Magtingin-tingin ko kagad dito sa niya garden. Kaya maganda daw. Ito gusto ko din ganitong halaman. Parang puno siya. Hindi ko alam kung mamulaklak to. Bagong ito to ni mama. Tanim dyan. Ayan guys. Tsan-tshadadan. Ang Japanese tree niya nabuhay good yung sa akin. Parang 50-50 pa. Mga palupinan niya, kadami. Yung sa akin medyo maliit, pero maganda din po yung niya ngayon. Pamulaklak. Ayan guys. Kita nyo yan? Dito ang talaga tad-tad sa lupina. Kadami. Ayan Wow. Tapos itong pa-Japanese tree niya din. Kaganda po dito sa may front. Pasok mo tayo sa loob kaya nakita nyo na, no? Tingnan nyo tong rose niya dito sa likod. Kadaming mga bulaklak, kulay white pagod. Hi! Anong gagawin mo dito? Magtingin ka din? Kaganda ng garden ni Uma, no? Maraming mga bulaklak, kuya. Pero kahit tapos na si mama, magpasok na tayo sa bahay. Ito po, mamulaklak yan sa mga dating pang buwan, siguro sa summer. Kulay violet po. May ganyan din ako sa bahay pero hindi pa masyadong siya, malaki. Ganito pa lang siya parang magkanap-kanap pa lang. Aray kuya, po. Bakit? Bakit? Tsura. Tara, bakit? Ay gusto siyang gawin, pasama siya sa akin sa may unahan daw. Ito yung jasmine rice pala dito ni Binan guys, na nagbigay din po siya sa akin. Andito ka sa likod, Paura! Si Mila lumabas din. Yung sa akin po, hindi pa masyadong malaki. Nandito sa likod! Jasmine.
Ano yan? Oo eh. Halika dito. Ano mo suot mo para kang pupunta kung saan. Pasok na yung malamig. Sama. Lumabas kami ngayon ng mga bata, guys. Kay may bunga na daw po dito yung ano, red berries ni Mama. Tay mo, ikaw muna magkain. Ako? Asim. Patingin, nasan? Hala, kadaming bunga, guys. Ito po yung tinanim ko din sa ano, sa garden namin. Ayan, kunin po ni Matthew ngayon kay para kainin namin mamaya pagkatapos mag-lunch. Wow! Kadami. Huwag niyo muna kainin, kuya, kay ano tayo mamaya mag-lunch pa. Asibli, tapos hugasan pa yan, Mila. Yeah. Di ba gusto niyo yan? OA. Hoorde je dat geluid? Kadaming bunga. Sige na, kunin mo na dyan. Ayan, oh. Sana next year maganyan din yung ano ni Mama na tinanim, no? Para maano din natin makain. Oké, wacht. Opo, volgend jaar. Sa kabila naman po may ngayon mag-anong punta. Meron dyan, kuya? Ja, maar... Madami? Alleen, ja? alleen ze zijn niet allemaal rijp. Ay, Omdat deze... kadami din dito pero yung white to eh. Kijk, omdat Kulay white man yan. Pag ganyan, Ja. ano na, hinog na. Omdat nee, mijn mama en mijn oma zei... Maar als ze een beetje rood zijn, dan kan je ze eten. Okay, hawak na. O ilagay dyan sa crons. Kadami dito, guys. Oh. Oh, je hebt echt heel veel. Wow, favorite ko Mila, din Mila, itong ano Mila, na to. Fruits kijk. na to. Kay maano nga, waar zie je nou ayun, van deze maasim. Alleen Gusto ko yung mga ganyang fruits. Ayan, oh. Wow. dit is Kadami, alleen kuya. van die beetje rode. Opo, yung medyo ano na pink, no? Ja. Pag ganito daw, ano na yan, hinog na. Sabi ko, wag kainin, di ba? Ja, sorry. Now, Sheikh. Kadami, guys, oh. Kita nyo yan? Ganyan po ka-healthy yung mga ano dito ni Binan. Halaman, very ano, madami pag magbunga. Yung apple nga niya, kadami ding mga bunga na ngayon, oh. Tingnan nyo. Pagbalik ko niyan dito, nagsi-ano na yan, nagsilakihan na. Zometeen dan komt Ayan, de oh. meeste appel. Opo, madaming apple. Tara, pasok natin sa loob. Yeah, mamaya naman. Kaya kailangan maubos muna yan natin mamaya, okay? Tara, kaya mag-lunch muna kayo. Nagkain na sila doon. Mila, tara na. Sus, tong isa, nag-practice na mag-ano naman, oh. Warm up. Ah, gagaling mag-warm up ng bata na yan. Tara na, kuya. Come on. Oh, ja, ga jullie maar alvast naar binnen. O, dyan ka muna. Ja. Tara na, punta na doon. O, dito tayo daan. En als je bent verdwaald. A few moments later. Bahay na, guys. Kauwi lang po namin ni ano Marcel, yung mga bata. Andun na kala ano Binan. Time po, 7:56 ng gabi. Pinaliguan ko muna sila kanina doon. Tapos, sinatid po namin sila sa ano nila, bed. Ang Milang, tsaka Matthew, umiyak. Hindi ko sana ako mag-iyak kanina. Pero kayo nung nagsabi na kami na ano, mag-alis na nga. Si Milang ang unang umiyak. Tapos sumunod si Matthew. Kaya kahit anong pigil ko kanina, tsaka akala ko nga hindi talaga ako mag-iyak eh. Pero kayo nung nag-iyak na silang dalawa. Siyempre, ang nanay, kaano ba, maropok. Buti na lang din talaga kayo mga Binan ko nandito, guys. Kalaking tulong po na. Yung ano po nila, yung yung bahay nila, kalapit lang din po sa bahay namin. Kaya pag ganito na, yun nga, kailangan namin ng magatid sa mga bata sa school. Nandyan po sila lagi to the rescue. Kaya very thankful din ako sa mga kong yan, Binan. Hatid sundo po bukas yung mga bata ni Papa. Kay si Marcel nga maagang mag-alis sa bahay. Magdating niya dito sa Leeuwarden. Kapag naatid na ako, o pag mag-uwi na siya, mga yan, alas 10, kailangan niyang magtrabaho sa niya, mga cards niya. Siguro puntahan na lang yun ni Marcel pag tapos na po yung nila school. Baka nga bukas doon din yan sila mag-dinner sa Labinan eh. Sabi pa kanina ni Mama, huwag ka na mag-alala dito kaya yung mga bata, alaga namin yan, pati si Marcel. Sabi ko, alam ko naman yan, pero kaya pagkaramdam lang pa na, mamiss ko talaga yung anak ko, guys. Kahirap yung, nasa ka nga, nasa gitna ka. Very happy pa talaga ako na uuwi ako, ha. Nga lang, syempre, yung pakiramdam or may part po talaga sa akin na kulang din na uuwi ako na kulang. Mas maganda kung kumpleto, pero kay financially, hindi man siya kaya. So, tiis-tiis muna sa ganito, no? Sa susunod na bakasyon, kumpleto na po kami. Sana. Kaya manood lang kayo dyan para may ano tayo. Makabawi din sa mamasahe, guys. Joke lang, pinapatawa ko lang kayo kaya para hindi din tayo sad. Pero kaya pag nandun na tayo, kabilis na gunang ano naman yan, araw.
Sigurado ako dyan. Good luck na lang. Kainit pa man din nga sa Pilipinas, guys. Diyan ko po yung weather sa pag-arrive ko dyan. 33 degrees siya, pero yung pakiramdam is parang 39 degrees siya sa sobrang humid niya. Buti na lang, kaya yung ate ko po, agoy, nagdilim tayo ng konti doon. Yung ate ko dyan sa Pasay, may sila aircon. May binigay din pala sa akin kanina si Binan, guys, bago kami umalis. Yung niya, rice cooker. Wala na po kasi akong rice cooker dito sa bahay. Isakto, ang sabi niya kanina, may rice cooker daw siya sa bahay nila na hindi na niya masyadong ginagamit. Kaya ayan, dinala po namin. O binigay niya. Pagbalik ko dito, may bago tayong rice cooker. Hindi ko na kailangan dito, magsaing. Halaka, ito pala anong gawin ko dito? Wala, ano ko na lang siguro to. Kuryaman lang gaba. Kaya hindi man ito makain. Tsaka hindi ko na ito malagay sa freezer kasi nung isang araw pa to wala, ano na lang natin ito tapon. Pasaway. Buti na lang, kita ko din. Kaya kung sa makakita nito, masayang din to siya. So siguro, end ko na po itong vlog, no? Kaya para magawa ko pa rin po yung mga kailangan kong gawin dito. Magtupi, maglinis pa ng konti dito sa baba. Tsaka mag-finalize nga ng mga kailangan ko pa kung ilagay sa hand luggage ko. Ang mga anik-anik natin sa buhay. Mga charger, cables. So, end ko na po yung vlog, guys. Maraming salamat po sa nanood ng mga vlogs natin today. At abangan nyo po yung Pilipinas vlog po natin sa mga dating na araw. Kaya bukas nasa airport pa po tayo. Bukas yung flight natin. So, thank you for watching. Bye!